Papa Dudut. Magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Jeff. At ngayon po ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Nalaman ko po ang tungkol sa Barangay LS dahil sa isang taxi na sinakyan ko noong pumunta ako ng Maynila. Na-curious po ako sa kwento noong araw na yon at mula noon ay palagi na ako nakatutok sa Barangay LS tuwing alas 12. Lumaki po ako dito sa Masbate at pinalaki po ako ng mama ko ng mag-isa. Only child po ako at hindi ko po nakilala ang papa ko. At sa totoo lang ay matagal ko nang iniisip kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng tatay. Kahit po ganoon ay naging maayos naman ang buhay ko dahil si mama po ay hindi nagkulang sa akin sa pagmamahal at pag-aaruga. Siya lang po ang naging gabay ko sa buhay. At dahil doon ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at may small business rin po ako na karinderya ni mama dito sa Masbate. Sobrang mahal ko po ang mama ko at napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Ngunit syempre ay hindi ko maiwasang magtaka at magtanong tungkol sa papa ko. Noong bata pa po ako ay wala akong nakitang larawan o kahit na anong alaala tungkol sa papa ko. Tuwing tinatanong ko po si mama ay kadalasan ay nililihis niya ang usapan. O kaya naman ay binibigyan niya ako ng malabong sagot. Isang bagay na hindi ko po malilimutan ay noong sinabi ni mama sa akin na matagal na raw silang hiwalay at baka patay na raw ang papa ko. Pero wala namang kasiguraduhan yon kasi pati siya ay hindi rin po alam kung nasaan ang papa ko. Minsan po ay naisip ko kung ano kaya ang pakiramdam na magkaroon ng isang buong pamilya. Yung tipong may tatay ka na kasama sa bahay, ano kaya ang pakiramdam ng may father figure na laging nandyan sa tabi mo. Dahil po sa buong buhay ko ay si mama lang talaga ang kasama ko. Kaya't hindi ko po maiwasang isipin na sana'y magkaroon din ako ng pagkakataong makilala ang tatay ko. Noong naging young adult na po ako ay hindi ko po makakalimutan ng isang malalim na usapan na naganap sa amin ni mama tungkol sa papa ko. Sa totoo lang ay sa tingin ko po ay yun na atang pinakamahabang usapan namin ni mama na tungkol sa papa ko. Hindi ko pa nakakalimutan na nangyari ang usapang yon pagkatapos kong mamalengke Papa Dudut. Ma, nandito na ako. Ito na yung mga pinabili mo sa akin. Ay, mabuti naman, nak. Nabili mo rin ba yung mga pinabili ko sa yung sibuyas at bawang? Opo ma, walang labis, walang kulang. Yung mga isda at karne, nabili mo rin ba? Siyempre, hindi ko po makakalimutan yun. Ayan po oh. Kaya ikaw yung pinakapaborito kong anak eh. Anong pinakapaborito? Ako lang naman po yung anak nyo. Ay, oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko eh. Kayo talaga? Nga pala, nak. Anong gusto mo kainin? Ipagluluto kita. Kayo naman ma, hindi nyo na po kailangan gawin yan. 20 years old na po ako. Kaya ko na po sarili ko. Pero ikaw pa rin ang baby ko eh. Pakurot nga sa pisngi. Ma, aray ko naman. Aray ko, sakit na ma. Tama na po. Wala kang choice. Ipagluluto kita. Ma, pwede ba? Mag-relax lang kayo. Ako na pong bahala sa lahat. Yung pagpapatakbo ng karinderya, yung mga gagawin sa bahay, yung pamamalengke, yung pagluluto, ako na pong bahala dun. Di na po kayo bumabata. Ayoko nai-stress kayo. Ikaw talaga? Na-appreciate kita, nak. Pero makapagsalita ka naman, parang ang sarap-sarap mo magluto. Hayaan mo na kasi kung magluto. Akala mo ba hindi ko napapansin na puro itlog, hotdog at ham na lang ang kinakain mo? Hindi yun mabuti sa katawan. At isa pa, hindi rin ako magiging komportable kung andito lang ako sa bahay buong araw at nakatunganga. Tapos nagsiselfone at nanonood lang ng TV. Ay, mukhang hindi ko na po kayo mapipigilan. Sige na nga, kayo na hong bahala. Tumabi ka dyan, magluluto ako ng sinigang na baboy. Diyan ka lang, akong bahala sa'yo. Thank you ma, I love you. Love you din, anak. Relax ka lang dyan, hihiwain ko na muna tong mga ingredients na kailangan para sa lulutuin ko. Ay, nga pala nak,
Kamusta naman yung karinderya natin? Okay naman po ma. Hindi na po ako nagpapautang kasi yung ibang hirap singilin eh. Hay nako, tama yan. Yang karinderya na yan ang bumubuhay sa atin kaya dapat natin alagaan yan. Mabuti na lang talaga mapagkakatiwalaan yung mga taong nakuha natin para magbantay sa karinderya. Ay, pero ma, naisip ko lang ha. Siguro mas magiging magaan ang buhay natin kung andito si Papa, no? Ano? Jeff naman. Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na tigil-tigilan mo na yung kakabanggit sa papa mo na yan? Wala namang naiambag sa buhay natin yung tao na yun eh. Naiintindihan ko naman po kayo ma na walang naiambag sa buhay natin si Papa kaso hindi ko naman po maiwasan na magtaka. Nilitrato kasi niya wala kayong maipakita sa akin eh. Sorry na ka. Akala ko kasi sapat na yung ialay ko sa'yo yung buong buhay ko. Hindi pa pala. Ma, hindi yun ang ibig kong sabihin. Simulat sa pool, alam ko na kayo lang ang tumayong magulang ko at dahil doon, sobra ang pasasalamat ko sa inyo. Basta nak, maniwala ka na lang sa akin. Wala tayong mapapala sa papa mo. Tsaka isa pa, maayos naman ang buhay natin ngayon na. Hindi tayo naghihirap. Nakakapag-ipon tayo ng maayos. Nakapagpundar tayo ng sarili nating bahay. At napapatakbo din natin ng maayos yung negosyo. Nak, maniwala ka. Hinding-hindi natin kailangan yung papa mo na yon. Alam ko naman yun ma, pero syempre may mga oras na curious lang ako. Narinig mo na ba yung kasabihan na curiosity killed the cat? Ay sa pocketbook nyo naman nakuha yung kasabihan na yan. Loko-loko ka talagang bata ka. Ang ibig sabihin nun, may mga bagay na mas mainam ng hayaan natin. Kasi kapag inusisa pa natin to, mapapahamak at masasaktan lang tayo. Ano naman po kinalaman nun sa pusa? Ay, ewan ko sa'yo, nak. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. I-search mo na lang sa internet. Kayo naman ma, nagbibiro lang ako. Syempre alam ko po ibig sabihin nun. Pero sige na nga ma, hindi na kita kakausapin tungkol kay Papa. Ayaw ko naman na mag-away tayo. Baka saan pa mapunta tong usapan natin eh. At ito ang tatandaan mo. Habang nandito pa ako, hinding-hindi kita pababayaan. Wala akong pakialam kung uugod-ugod ka na at nakatungkod. Aalagaan kita hanggang sa huling hininga ko. I love you ma, payakap nga ako. I love you din, anak. O siya, tatapusin ko na tong niluluto ko ha. Sigurado akong gutom ka na. Tulungan ko na po kayo. Noong araw na yon ay sinabi ko kay mama na hinding-hindi ko na siya kakausapin tungkol sa papa ko. Pero ewan ko ba Papa Dudut, hindi ko pa rin maiwasang maging curious at magtaka tungkol sa pagkatao ng papa ko. Siguro noong bata pa ako ay wala akong masyadong pakialam kung may papa ako o wala kasi tulad nga ng sabi ko ay napalaki naman ako ng maayos ni mama. At maganda rin naman ang naging childhood ko. Pero habang lumalaki ako at nagkakaroon ng mas malalim na pag-iisip, doon na ako nagsimulang magtanong-tanong, mag-question sa mga bagay-bagay tungkol sa buhay at isa na nga doon, ang pagkatao ng papa ko. Sana kaya siya ngayon? Ano kaya ang buhay niya? May pamilya na kaya siya? Ang mga tanong na ito ay laging bumabagabag sa isipan ko. Kaya isang araw ay nag-decide akong hanapin siya sa Facebook. Pero kahit anong gawin ko ay wala akong makita hanggang isang araw. May isang babae na nag-message sa akin sa Facebook. Nagpakilala siya bilang si Carmela at tita ko raw siya sa ama. At sinabi niyang nakatatandang kapatid siya ng tatay ko at gusto niya raw akong makilala. Nagtaka ako kung paano niya ako nahanap kaya kahit may alinlangan ay kinausap ko pa rin si mama tungkol sa babaeng nag-message sa akin para malinawan ako. At dahil din po sa message ng babaeng nagpakilala bilang tita ko ay mas lalo lang lumala yung curiosity ko at naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni mama na curiosity killed the cat. Paano kung tama nga si mama? Paano kung mapahamak lamang ako sa kagustuhan ko Papa Dudut na makilala ang papa ko?
Pero hindi ko rin naman malalaman kung hindi ko susubukan, hindi ba? Kaya naman nag-decide ako mag-reply sa babaeng nagpakilala bilang tita ko at nagsimula na kaming magkamustahan. Hindi ko alam kung anong magiging resulta, pero sa pagkakataong yon ang tanging alam ko lamang ay gusto kong makuha ang mga sagot sa mga katanungan ko. Kahit na may takot at alinlangan sa puso ko. Sa totoo lang po ay sobra akong nagdalawang isip na kausapin ulit si mama tungkol sa nagpakilalang tita ko raw sa ama. Kasi alam ko na ayaw talaga ni mama tuwing kinakausap ko siya tungkol sa papa ko kasi tuwing nagtatanong ako tungkol sa papa ko ay palagi siyang nagbubuntong hininga at halatang halata ang bigat sa kanyang mukha. Sa totoo lang ay isa din po yun sa mga dahilan kung bakit gusto kong makilala ang papa ko. Kasi gusto kong malaman kung bakit gano'n na lamang ang galit ni mama sa kanya, Papa Dudut. Jeff, anak! Halika nga dito, bilisan mo! Sandali lang ma, tinutupi ko pa yung mga damit ko. Mamaya na yan, halika na muna dito. Okay. Ano po yun ma? Tingnan mo itong nakita ko sa Facebook, nak. Mag-end of the world na daw bukas. Mama naman, wag po kayo nagpapaniwala sa mga ganyan. Fake news yan. Anong fake news? Kayo talagang mga kabataan ngayon, wala kayong kinatatakutan. Tigilan nyo nga ho yung kaka-cellphone nyo ma. Mas lalo kayong ninervyusin yan eh. Sandali nga. Paano mo nalaman kung fake news to o hindi? Yun na nga may. Sobrang convincing na mga fake news ngayon. Hindi nyo na alam kung ano yung totoo o peke. Sige na nga. Titigilan ko na muna tong kaka-cellphone ko. Nak, paki-charge nga to. Sige ma, akin na. Thank you, Nak. Tama ka. Mas lalo lang akong kinakabahan sa mga nababasa ko sa Facebook. Ma? Ano yun, Nak? May gusto po sana akong ikwento sa inyo. Ano yon? Kaso baka magalit kayo eh. Mas magagalit ako kung hindi mo sasabihin. Sige na, ano ba yon, ha? May nag-message kasi sa akin sa Facebook. Carmela daw po yung pangalan niya. Sabi niya, tita ko raw po siya. Siya raw yung nakatatandang kapatid ni Papa. Jeff, i-block mo na yan. Wala kang magandang mapapala dyan. Ma, 20 years old na po ako. Siguro naman panahon na para kwentuhan niyo ako tungkol kay Papa, di ba? Sapat na yung alam mong buong pangalan niya. Maliban dun, wala ka nang dapat pang malaman. Ma, sana wag niyo pong mamasamain tong sasabihin ko. Pero hindi po kasi sapat yun eh. Ang dami pong tanong na tumatakbo sa isip ko. Ang dami kong tanong na nangangailangan ng kasagutan. Gusto ko lang naman po malaman kung bakit niya tayo iniwan. Kung mahal niya ba tayo. Tsaka gusto ko rin sana na makilala yung mga kamag-anak ko sa side ni Papa. Utang na loob, Jeff! Ang kulit-kulit mo naman eh! Ako ang nagpalaki sa'yo! Ako ang nagpakain sa'yo! Ako ang nagpaaral sa'yo hanggang sa makapagtapos ka! Ako ang nagpundar nitong bahay at nung negosyo natin! Ako ang nagpakahirap para mabigyan ka lang ng maginhawa na buhay! Tapos ngayon hahanapin mo lang yung tatay mo? Ayaw sana kitang sumbatan pero naririndi na ako sa kakabanggit mo sa papa mo! Sinasabi ko sa'yo, Jeff, huwag mo nang kakausapin yung Carmela na yon! Bakit ma? May hindi ba kayo sinasabi sa akin tungkol kay Papa? May tinatago ba kayo tungkol sa mga kamag-anak niya? Ma naman, paano ko po kayo mauunawaan? Paano ko kayo maiintindihan kung hindi niyo ikukwento sa akin? Nako, kahit ano pang sabihin sa'yo, mukhang hindi ka naman maniniwala sa akin eh. Ma, alam ko po na ginagawa niyo lahat para guminhawa ang buhay natin. At habang buhay po ako magpapasalamat sa inyo dahil dun. Pero ma, dapat maintindihan niyo rin na tao lang po ako. Normal lang po sa akin na magtanong tungkol sa mga bagay na deserve ko naman pong malaman. Jeff, anak, makinig ka. Wala ka pang 1 taon nung iniwan tayo ng tatay mo. Naglaho na lang siya na parang bula. Hindi kita maintindihan, nak. Bakit mo naman gustong makilala yung ganong klaseng tao? Kung may listahan lang ng mga walang kwentang tao sa buong mundo, sigurado ako na mangunguna yung papa mo sa listahang yon. Yun lang po ba talaga ang alam niyo, ma? Yung tungkol kay Tita Carmela po, may alam po ba kayo? Hoy, wag mong tatawaging tita yung taong yon. Alam mo kung anong pinagsisisihan ko sa buong buhay ko?
Sising-sisi ako na pumayag ako na dalin mo yung last name ng tatay mo. Ay, ma, gusto ko po kayong tulungan. Tsaka gusto ko pong maintindihan kung saan po nanggagaling yung galit nyo kay Papa at kay Tita Carmela. Huwag mo na akong kulitin, Jeff. Matutulog na ako. Man naman please. Kausapin nyo naman po ako. Matutulog na ako. Kung ayaw mo makinig sa akin, bahala ka sa buhay mo. Naisip ko po noong mga panahong yon na siguro'y gano'n ang kalaki ang galit ni Mama sa Papa ko at sa buong pamilya ng tatay ko. Kasi siguro'y iniwan kami ni Papa. At sino ba naman kasi ang hindi magkakaroon ng sama ng loob, hindi ba? Hindi ba ako nag-iisang taon tapos ay bigla kaming iniwanan? Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin kayang magtanim ng galit sa tatay ko. Kaya't ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikipag-usap kay Tita Carmela. Ang kwento niya sa akin ay nasa Laguna nakatira si Tita ngayon at mag-isa lamang siya sa buhay. Sobrang naawa ko sa kanya kaya't palagi ko siyang kinukumusta. Tinanong ko rin sa kanya ang tungkol kay Papa at ibinahagi ko kay Tita Carmela yung sama ng loob ni Mama sa Papa ko. At ang sabi niya ay hindi raw handa si Papa na maging tatay noong naging sila ni Mama. Kaya bigla na lamang siyang umalis at iniwan kami. Noong nabasa ko yun ay sobrang galit at sakit ang naramdaman ko. Pero bigla ding humupa. Nanatili pa rin sa akin yung pagnanais ko na makilala ang Papa ko. Ayon din kay Tita Carmela, nasa Amerika raw si Papa pero balak niyang umuwi sa Pilipinas pagkatapos ng ilang buwan. Ang aminin ko na na-excite ako nang narinig ko yon. Sinubukan ko pong hingin kay Tita Carmela yung contact details ng Papa ko. Pero ang sabi niya ay hindi na raw nagsa-cellphone si Papa dahil sobrang na-overwhelmed na siya sa buhay sa Amerika. Ikinuwento pa ni Tita Carmela na nagkaroon daw ng asawa si Papa doon pero hiniwalayan din siya nito. Kaya sobrang na-depress si Papa. Ayon pa kay Tita ay nakausap pa raw niya si Papa bago ito nag-decide na hindi na mag-cellphone muna. Sa totoo lang, sa mga sandaling yun ay awang-awa ako sa side ng tatay ko. Yung Papa ko pala ay nalugmok sa depression. Tapos si Tita Carmela, mag-isa lang din sa buhay. Sabi sa akin ni Tita na namatay daw yung asawa niya sa sakit na cancer at hindi man lang daw sila nagkaanak. Kaya't mag-isa siyang nakatira sa Laguna, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong mga panahong yon, Papa Dudut, ay mas lalo kong naramdaman na may kulang sa buhay ko. Lalo na ngayon na nakilala ko si Tita Carmela at nalaman ko pa ang kagustuhan ng Papa ko na umuwi ng Pilipinas. Sa totoo lang ay noong inalok ako ni Tita Carmela na tumira kasama siya sa Laguna ay talagang gustong-gusto ko nang tanggapin ang alok niya. Don't get me wrong, mahal na mahal ko po si Mama. At kailanman ay hindi ko siya ipagpapalit sa kahit na sino. Kahit pa sa Papa ko. Pero ang tanging gusto ko lamang noon ay makilala ang father's side ko, lalo na ang Papa ko. Yun ang mahirap i-explain kay Mama. Kasi palagi na lamang galit at inis ang pinaparamdam niya tuwing pinag-uusapan ko sila. Lalo na sa gustong-gusto kong makilala ng lubusan ng pamilya ng tatay ko. Kahit na may kaunting galit, nakaramdam din ako ng awa sa Papa ko. Siguro'y sobrang hirap ng buhay niya sa Amerika. Kaya siya humantong sa puntong ayaw na niyang gumamit ng cellphone. Hindi ko man makontak ang Papa ko, at least nandyan si Tita Carmela para tulungan ako hanggang sa magkakita kami ng Papa ko. Sobrang pasasalamat ko noong time na yon na dumating si Tita Carmela sa buhay ko. Sa panahong hindi ko inaasahan. Naisip ko rin na baka eto na ang sign mula sa Diyos para sa akin na makilala ko na ang Papa ko at matulungan akong makita ang mga sagot sa mga tanong ko tungkol sa kanya. Pagkatapos ng ilang linggo ay tinipon ko ang lahat ng lakas ko para sabihin kay Mama
naluluwas ako ng Laguna at pansamantalang titira kay Tita Carmela. Alam ko po noong time na yon na tiyak na magagalit si Mama. Kung galit na siya tuwing binabanggit ko ang tungkol sa tatay ko, paano pa kaya kapag nalaman niyang nagtatangka akong lumuwas ng Laguna at manirahan sa tita ko? At isa pa po, aaminin ko na medyo nababagot na rin ako sa buhay sa Masbate. Kaya siguro panahon na rin para pumunta ako ng Laguna. Pero sa totoo lang ay namumroblema talaga ako noon kung paano ko ipapaliwanag kay Mama ang bala ko. Pakiramdam ko ay para akong sasabak sa isang laban na wala namang armas. Pero kinalaunan ay naglakas loob pa rin po ako na sabihin sa kanya ang plano ko na lumuwas papunta ng Laguna at makilala ang father's side ko, Papa Dudut. Jeff, nak! Tigilan mo na muna yung kaka-cellphone mo dyan. Kakain na tayo. Nagluto ako ng adobo. Huy, Jeff! Nakikinig ka ba? Bakit ba sobrang busy mo dyan sa cellphone mo? Ma, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Bakit ganyan yung mukha mo? May problema ka ba? Ipangako niyo po muna sa akin, nakakalma lang kayo na hindi kayo magagalit. Oo na, ano ba kasi yun? Ako tuloy tong kinakabahan sa'yo eh. Ma, Ano? Magsalita ka na. hindi po kasi madali para sa akin na sabihin to sa inyo eh. Nakabuntis ka ba, Jeff? 20 years old ka pa lang ha? Ma, ano ba naman kayo? Hindi ho. Wala po ako nabuntis. Jeff, sabihin mo na sa akin. Kung hindi tatamaan ka na talaga sa aking bata ka. Inalok po kasi ako ni Tita Carmela na tumira sa kanya sa Laguna eh. Nagpapatawa ka ba? Pupuntahan mo yung babaeng yon? Hindi pa nag-iisang buwan simula nung nakausap mo yun sa Facebook ah! Mapakinggan niyo po muna ako. Ang sabi niya kasi sa akin, nasa Amerika daw si Papa at uuwi daw dito sa Pilipinas next month. Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Wag na wag mong susubukan na makipagkita sa mga taong yon, sinasabi ko sa'yo! Nabuhay ka ng ilang taon na hindi sila nakikilala o nakakasama. Hindi mo sila kailangan. Napatunayan mo na mismo sa sarili mo na kaya mong umasenso na walang tulong o gabay nila. Ma, sorry po pero sobrang unfair niyo naman po sa akin. Bakit pinipigilan niyo ako na makilala si Papa at yung mga kamag-anak ko sa side niya? Kung talaga nagmamalasakit sa'yo yung papa mo, bakit kailangan niya pang idaan sa kapatid niya yung plano niyang umuwi ng Pilipinas? Bakit hindi siya mismo ang mag-message sa'yo? Hiniwalayan daw si Papa ng asawa niya sa Amerika, Ma. Kaya hanggang ngayon depressed siya. Kaya nga ako makikipagkita kay Tita Carmela kasi siya yung magsisilbing tulay para magkita kami ni Papa. Para makilala ko siya. Ba't ba ang tigas ang ulo mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na i-block mo yung Carmela na yon? Kung hindi mo kaya, ako na mismo ang magbablock dyan. Akin na yung cellphone mo! Teka, Ma, ano ba kayo? Tawan niyo yung cellphone ko! Akin na yan, maniwala ka sa akin para rin Ma, sa'yo ano to! ba? Akin na... Ayan tuloy, nahulog yung cellphone ko! Lubayan mo na yung Carmela na yon! At lalong-lalo na yung papa mo! Karapatan kong makilala si Papa, Ma! Karapatan ko yon bilang anak niya! Mabuti sana kung naging mabuti siyang ama sa'yo, pero hindi! Wala siyang kwentang ama! Wala siyang kwentang tao! Hayop siya! Siguro nga hindi siya naging mabuting asawa sa inyo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya magiging mabuting ama sa akin! Ang kapal ng mukha mo! Wala kang utang na loob! Ang ayos-ayos ng buhay mo ngayon! Bakit mo paguguluhin? Buong buhay ko, Ma! Inggit na inggit ako sa mga kaibigan ko dahil nakikita ko na mahal sila ng mga papa nila! Wala kayong narinig sa akin! Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ako nasasaktan! Ma! Ito na po yung pagkakataon ko para makilala yung tatay ko! Tapos ipagkakait niyo pa sa akin! Hindi sa ganun yon, anak! Maniwala kayo sa akin, Ma, nagpapasalamat ako sa inyo dahil pinalaki niyo ako ng maayos. Pero hindi niyo pa rin matatanggal sa akin yung kagustuhan na makilala yung tatay ko. Tapos ngayon na may chance ako na makilala siya, hindi ko na palalagpasin yun. Wala na ba talagang kwenta lahat ng mga sinasabi ko sa'yo?
Ano ba bang dapat kong gawin para tumigil ka na sa kakahanap mo dyan sa tatay mo at sa pakikipag-usap mo sa Carmela na yon? Mahayaan nyo na lang kasi ako. Hindi ko to nakukwento sa inyo. Pero ma, ilang gabi na akong umiiyak bago matulog kasi sabik na ako sa tatay ko. Anak naman! 20 years old na ako, ma. At sa loob ng 20 years na yon, hindi nawala sa isip ko kung nasaan si Papa. Iniisip ko rin kung bakit hindi natin siya kasama. Iniisip ko kung iniisip niya rin ba tayo. Iniisip ko kung iniisip niya ba ako bilang anak niya. Kapag nakita ko ba siya, maaalala niya ba ako? Hindi ko makukuha yung mga sagot sa tanong ko kung patuloy niyo akong pipigilan, ma. Hindi na ba kita mapipigilan, nak? Hayaan niyo na akong gawin to, please. Sige na. Pumapayag na ako. Totoo, ma? Pumapayag ka na? Oo. Pumapayag na ako. Basta lagi kang magte-text sa akin. At sasabihin mo palagi sa akin yung location mo para alam ko kung nasan ka. Ma, thank you. Thank you po, sobra. Hindi niyo po alam kung gaano niyo po ako napasaya ngayon. I love you, ma. Maraming salamat. Sobrang saya ko po noong pumayag na rin si Mama na tumira ako pansamantala kina Tita Carmela sa Laguna. Kitang-kita ko po kay Mama na parang napilitan na lamang siya pero alam ko na kailangan ko ring gawin po ito para maramdaman ko ang tunay na pagmamahal ng isang ama. Noong mga panahong yun ay naisip ko na si Tita Carmela ang magiging tulay ko para makita at makilala ko ng lubusan ang papa ko. Lumipas ang ilang linggo at lumuwas na ako mula Masbate papunta ng Laguna. Sobrang kulit rin po ni Mama noong mga panahong yon kasi text ng text siya sa akin. Pero hindi ko naman siya masisisi. Nagwo-worry lamang siya sa akin. 20 years old na ako pero para pa rin akong mama's boy. Siguro ay wala namang masama sa pagiging mama's boy kasi ibig sabihin noon ay mahal na mahal ako ng mama ko. Hindi ko rin makakalimutan yung araw na yon. Pagod na pagod ako tapos ay sobrang init pa. Siguro ay mas naging madali kung may direct contact ako sa papa ko pero wala eh. Si Tita Carmela lamang yung pinaka malapit na kamag-anak ni Papa na makakausap ko. Ang plano ko noong mga panahong yon ay makitira muna kay Tita Carmela hanggang sa makita ko si Papa Dudut. Mukhang natuwa rin po si Tita Carmela noong sinabi ko sa kanya na makakapunta na ako sa kanya sa Laguna. Binigay niya sa akin ang address niya at hindi ko po makakalimutan yung araw na yon kasi habang hinahanap ko ang bahay ni Tita Carmela ay tawag si Mama sa akin noong mismong araw na yon. Pakiramdam ko na mga panahong yon ay hindi mapalagay si Mama sa ideya na makikita ko na si Tita Carmela. Para bang may malaking red flag siya tungkol dito. Pero naiisip ko na baka ganun lang talaga siya kasi galit na galit siya sa lahat ng may kinalaman sa papa ko. Pero nagpapasalamat na lamang ako kasi sa kabila ng lahat, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal at pagmamalasakit ni Mama habang pinapalaki niya ako. Siguro ay may mga pagkakataon talaga na gagawin mo ang lahat para makuha ang kasagutan sa mga katanungan mo. Siguro'y ganon talaga tayo. Bilang mga tao paminsan-minsan ay naghahanap tayo ng mga bagay na wala tayo. At ginagawa talaga natin ang lahat para ma-fulfill ang curiosity natin sa lahat ng bagay, Papa Dudut. Himatay na ata ako sa init dito kakahanap sa bahay ni Tita Carmela. Ay. Hello, Ma? Nak, kamusta ka na? Asan ka na ba ngayon? Nasa Laguna na ho ako. Nandito na po ako sa address na binigay sa akin ni Tita Carmela kaso ang dami pong bahay dito isa-isahin ko pa. Nak,
Paano kung mag-hotel ka na lang kaya? Hindi mo naman siguro kailangang makituloy sa Carmela na yan para lang makita yung papa mo kung sakasakali, di ba? Ma, gaya nga po ng nakwento ko sa inyo, ang sabi sa akin ni tita hindi na po nagsiselfone si Papa. At ang huling sabi ni Papa kay Tita Carmela, dito raw po siya sa Laguna tutuloy pag uwi niya ng Pilipinas. Bakit po ba tutol na tutol kayo na kay Tita Carmela ako makituloy? Ay, nako nak. Obviously, magkapatid sila ng papa mo. Sigurado ako may saya din sa utak yung babaeng yan. Ayokong mahawa ka sa kanila. Ay, huwag kasi kayo mag-alala ma. Kaya ko na po ang sarili ko. Tsaka isa pa po, huwag naman po kayong judgmental. Hindi naman siguro siya masamang tao dahil lang iniwan tayo ni Papa, di ba? Magkaibang tao naman sila eh. Huwag muna natin siyang husgahan, ma. Jeff! Ma, si Tita Carmela na ata yun. Tatawagan na lang kita mamaya, ha? Sige nak, mag-iingat ka dyan ha. Bye! Sige ma, I love you. Tita, hello po. Jeff! Masaya ako't nagkita na rin tayo sa wakas. Ako rin po tita, sobra. Payakap nga. Kumusta ka na? Kumusta ang biyahe mo, ha? Okay naman po pero medyo napagod lang po ako sa biyahe. O halika, pasok ka na sa bahay. Thank you po. O huwag kang mahihiya, ha? Itrato mo ng iyo ang bahay na to. Wow, ang ganda po pala ng bahay niyo. Maliit lang tong bahay. Papagawang ko pa ng second floor sa susunod na taon. Nabanggit niyo tita na mag-isa lang po kayo dito, di ba? Para na din sa'yo ng papa mo. Siyempre, para at least kung pupunta kayo ng Laguna, may matutuluyan kayo, hindi ba? Kung gusto nyo, pwede nga dito na kayong tumira kasama ko. Ay, thank you po sa offer tita. Na-appreciate ko po, sobra. O eto, magtubig ka muna. Thank you po, thank you. Ano ka ba? Thank you ka ng thank you dyan. Sorry tita, medyo nahihiya po kasi ako sa inyo eh. Hindi mo kailangang mahiya. Dalawa lang tayo dito. Feel at home lang, okay? Sige po. Ay, nga po pala tita. May bagong balita po ba kayo tungkol kay Papa? Well, nung last ko siyang nakausap, sabi niya bumili na raw siya ng plane ticket in advance. Next month na daw yung alis niya at dito raw siya tutuloy sa akin. Pero sa ngayon, sa tingin ko nakapatay yung cellphone niya eh. Pero huwag kang mag-alala. Pwede kang tumira dito sa akin hanggang sa magkita kayo ng papa mo. Malaking tulong na po to sa akin. Maraming salamat po. Naku, wala yun. Basta ikaw. Ay nga pala, bakit naka-leather shoes ka? Wala ka bang rubber shoes? Kung gusto mo, pwede kitang bilhan. Ito po kasi ang uso ngayon, tsaka matibay po to. Kaya lagi ko pong ginagamit. May pera ka ba? Sana wag mong mamasamain tong sasabihin ko, ha? Pero sabihan mo lang ako kung wala ka ng pera, ha? Sige po tita, huwag po kayong mag-alala sa akin, may dala naman po akong pera. Pero salamat po talaga sa concern nyo. Naku, mabuti na lang talaga at dito ka nakituloy sa akin. Kasi kung hindi, sigurado akong mauubos ang pera mo. Kaya nga po eh. Salamat po talaga, pinatuloy nyo ako dito. Ay nga pala, kumusta naman kayo ng mama mo sa Masbate? May maayos ba kayo na tinutuluyan doon? Opo tita, okay naman po kami. Huwag nyo po kaming alalahanin. Yung mama mo nga pala, nagkita na kami niya ng isang beses noong sila pa ng papa mo. Hindi ba niya naikwento sa'yo? Hindi po eh. Wala po siyang nabanggit. Ay nako, hindi bale. Huwag kang mag-alala kasi pwede na tayong magtsikahan dito sa bahay kahit buong araw pa. O basta, kung may kailangan ka, magsabi ka lang ha? Tuluyan na po akong nakituloy sa bahay ni Tita Carmela, Papa Dudut. Mukhang mabait naman po si Tita Carmela kahit medyo marami siyang tanong. Iniisip ko na lamang na baka talagang concern siya sa akin. Hindi ko na po minasama yung mga tanong niya tulad ng may pera ka ba? At maayos naman kayo ng mama mo? Kasi ayaw ko namang manghusga agad ng tao. Marami po kaming napag-usapan ni Tita Carmela at kadalasan ang topic namin ay tungkol sa papa ko. Ayon kay Tita, nang maghiwalay sina mama at papa, nagtrabaho daw ang papa ko sa isang hotel sa Amerika bilang bartender. At sa Amerika na rin siya nakapangasawa ng ibang babae. Pero ang problema, tutol daw ang pamilya ng babae kay papa. Kaya raw isa yon sa mga dahilan kung bakit siya sobrang na-depress.
Ikinuwento pa ni tita na tiniis daw ni Papa ang buhay sa Amerika para makakuha ng green card. Paliwanag naman ni Tita Carmela, sensitibo raw ang tatay ko at madali siyang malungkot. Kaya siguro sa kalungkutan ng buhay sa Amerika, nag-decide siya na mag-isolate. Pero ipinakita naman ni tita sa akin ang huling chat nila ni Papa. At nakalagay roon na uuwi si Papa kay Tita Carmela. Yun na lamang po ang naging pag-asa ko. At nagdasal ako na sana balang araw ay magbunga rin ang desisyon kong pumunta sa Laguna. Si Mama naman po kahit tutol siya sa plano ko noong una, kalaunan ay natutunan niyang tanggapin ito. Araw-araw po akong tinatawagan ni Mama at kinukumusta. Laging tanong sa akin ay kung kailan daw ako uuwi sa Masbate at palagi ko pong sinasabi na uuwi ako kapag nakita ko na si Papa. Mabuti na lamang po at may pinsan ako na mapagkakatiwalaan kaya siya muna ang tumutulong kay Mama sa mga gawaing bahay at sa pagpapatakbo ng karinderya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Aaminin ko po na sobrang nababagot na ako sa bahay ni Tita Carmela ng mga panahong yon. Talaga pong sobrang boring, Papa Dudut. May mga pagkakataon na ako na mismo ang tumatawag at kumukumusta kay Mama kasi wala talaga akong magawa sa bahay na yon. Si Tita Carmela naman ay kadalasan ay nasa kwarto lamang niya nagsi-cellphone o kaya ay nanonood ng TV. Kaya paminsan-minsan ay wala rin akong magawa kasi hindi naman ako mahilig manood ng TV at hindi po ako masyadong mahilig gumamit ng cellphone. Akala ko po ay yun na ang magiging buhay ko hanggang makita ko si Papa. Pero isang araw ay nakatanggap po ako ng kakaibang text message. Yung text po ay galing sa isang lending app at ako daw po ang ginawang reference contact. Ang mas nakakatakot pa, si Tita Carmela raw po ang mismong umutang. Sobra ko nabigla, Papa Dudut, kasi matanda na si Tita Carmela at wala namang kasama sa buhay. At mukhang hindi naman siya maluho dahil konti lang ang gamit niya sa bahay at hindi siya mukhang galante dahil sobrang simple na mga kasuotan niya. Ang totoo nga po paminsan-minsan ay nagbumuka siyang basahan sa damit niyang suot kasi kahit lumang-luma na ay pinagtitiisan pa rin niyang isuot. Ganyan siya kasimple. Kaya't gano'n na lamang po ang pagkabahala ko nang malaman kong umutang siya ng 30,000 pesos at ako po ang ginawa niyang reference contact. At gaya ng sabi ko kanina ay ayaw ko pong manghusga kaagad, kaya nang matanggap ko po ang mensahe ay minabuti ko pong kausapin si Tita Carmela. Kasi alam niyo po sa panahong ngayon ay sobrang talamak na ang mga scam at madali na lamang magbintang sa isang tao ng kasalanang hindi naman niya ginawa dahil sa sobrang bilis ng pag-usbong ng teknolohiya, Papa Dudut. Tita? Oh, Jeff! Naku tita, pasensya na po sa storbo ah. Kinatok ko na po kayo dito sa kwarto nyo. Naku, walang kaso yon. Ay nga pala, nagluto ako ng itlog at corned beef kanina habang natutulog ka. May itinabi ako dun sa mesa para sa'yo. Kumain ka na lang ha. Salamat po. Pasensya ka na at kung hindi na kita masyadong naaasikaso kasi nalilibang ako sa panunood ng TV eh. Alam mo naman, mag-isa na lang ako sa buhay at eto na rin yung nakasanayan kong libangan. Tita, gusto ko po sana kayong kausapin eh. O bakit? Ayaw mo ba ng itlog at corned beef? Ay, alam ko na. Bibili na lang ako ng lechon. Gusto mo ng lechon? Sabihin mo lang mag-o-order ako. Ay nako, tita, hindi ho. Hindi po yun. O bakit? Tungkol saan ba ito? Tita, kasi may natanggap po ako na message kanina. Ha? Anong message? Galing po sa isang lending app eh. Nakalagay po sa message na nangutang daw po kayo ng 30,000 pesos. Tapos ako po yung nakalagay na reference contact nyo sa loan. Eh sabi ko na nga ba eh. Bakit po?
Ano po bang nangyari? Aaminin ko, sobrang nabagot ako kanina kaya nag-download ako ng kung ano-anong app. Tapos makalipas ng ilang minuto, nag-message yung isa sa mga kaibigan ko. Sabi niya sa akin, ginawa ko raw siyang reference contact kahit hindi naman. Jeff, sa tingin ko nagkaroon ng access yung app na yun sa mga number na nakasave sa contacts ko. Kaya kung ano-ano na lang yung pinagsisisend nila. Sigurado po ba kayo dyan, tita? Ayun ang pakiwari ko. Kasi wala naman akong maisip na paraan kung paano kayo makakatanggap ng text message mula sa app na yun kung hindi nila hinak yung phone ko. Pero tita, nag-register po ba kayo sa app na yun? Baka po may mga nailagay kayong number dun. Yun nga mismo ang problema. Pagkatapos kong i-download yung app, nag-register ako. Pero hindi ako nangutang, promise. Nako, kung ganun po, sa palagay ko oras na para mag-reformat kayo ng phone. O kaya palitan nyo yung SIM nyo. Tapos i-post nyo po sa Facebook na nahack yung cellphone nyo para alam ng mga kaibigan nyo na hindi po kayo yung nangutang. Sige, pero tulungan mo akong gawin yun sa cellphone ko ha. Hindi kasi ako marunong eh. Sige po tita, wag po kayo mag-alala, ako pong bahala. Naku, mabuti naman kung ganun. Talamak na talaga ang mga nananamantala ngayon ano? Naku, totoo po yan. Kaya lagi po kayo mag-iingat. Lalong-lalo na po tuwing gumagamit kayo ng internet. Uso pa naman ngayon yung nahack yung cellphone kasi kung ano-ano na lang yung napipindot. Thank you Jeff ha, tatandaan ko yan. Oy nga pala, kumusta ka naman dito sa bahay? Okay naman po ako dito. Komportable po ako kahit papano. Pasensya ka na talaga kung hindi ako lumalabas ng kwarto ha. Aaminin ko, tinatamad kasi ako minsan eh. Pero kaya mo naman ang sarili mo, hindi ba? Oo naman po tita, kayang-kaya ko po sarili ko, wag niyo po akong alalahanin. Okay lang po talaga ako. Ay, nga po pala tita, may balita po ba kayo kay Papa? Magdadalawang linggo na po kasi ako dito pero wala pa rin tayong balita sa kanya eh. Naku, wala eh. Sinusubukan ko ngang tawagan pero mukhang nakapatay pa rin yung telepono niya. Alam kong nababagot ka na kakaantay sa papa mo pero magtiwala lang tayo ha. Ang sabi niya sa akin, dito raw siya didiretso pag nakaalis na siya ng Amerika. Kaya mas mabuti na rin na nandito ka para pagdating niya, makita mo siya kaagad. Pasensya na po kayo kung sobrang kulit ko ah. Excited na po kasi ako eh. Ako din naman. Pareho lang tayo ng nararamdaman. Bunsong kapatid ko yung papa mo at ilang taon ko na rin siyang hindi nakikita. Tita, baka naman po pwede nating tawagan o hanapin sa Facebook yung dating kinakasama ni Papa. Bakit mo naman gagawin yun? Ang totoo niyan tita, nag-aalala na po kasi ako kay Papa eh. Baka may masama nang nangyari sa kanya. Malay niyo po, baka alam nung dati niyang kinakasama kung nasan si Papa ngayon. Nako, yan ang wag na wag nating gagawin. Ayaw ng tatay mo na may ugnayan pa dun sa dati niyang kinakasama. Dahil sa pang-aapi na ginawa sa kanya ng pamilya ng babae. Hindi man lang ba pinagtanggol ng babae si Papa kahit minsan? Yun na nga eh. Paano naman kasi sunod-sunuran yung babae sa pamilya niya? Hinahayaan niya lang yung pamilya niya na insultuhin at maliitin yung papa mo noon. Ay, nakakalungkot naman po pala yung pinagdaanan ni Papa sa Amerika. Mabuti na lang talaga at naisipan niyang umuwi dito sa Pilipinas. Mismo. Kaya konting tiis na lang talaga. Makakasama na rin natin yung papa mo. Pagkatapos ng usapan namin ni Tita Carmela ay mas lalo akong naging determinado na hintayin si Papa na makabalik sa Pilipinas. Nang mga oras na yon ay napagtanto ko rin na hindi pala madali ang mga pinagdadaanan ni Papa sa ibang bansa. Kaya't mas inihanda ko na ang sarili ko para tanggapin at patawarin siya kapag nagkita kami. Na-realize ko na kailangan kong kalimutan ang ginawa niyang pag-iwan sa amin ni Mama dahil marami na rin naman siyang pinagdadaanan. Lumipas ang ilang araw at medyo nahiya na ako kay Tita Carmela. Kasi bukod sa libre yung tinutuluyan ko, libre pa yung pagkain ko. Parang hindi ko na kayang tanggapin ang lahat ng tulong niya. Kaya naman naisipan ko na ako na lang mismo ang bibili ng sarili kong pagkain. Ayaw kong maging pabigat sa kanya at may savings naman ako sa ATM ko. Kaya hindi naging problema yon. At gusto ko ring maramdaman na may contribution ako sa mga bagay-bagay sa bahay na yan. Sa ganitong paraan
Kahit papaano ay mararamdaman kong hindi ako labis na umaasa kay Tita Carmela at may sarili akong kakayahan. Pero dumating ang araw na napansin kong medyo naging iritable at wala sa mood si Tita Carmela. Hindi ko siya masyadong maintindihan at sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Tuwing sinusubukan ko siyang kausapin ay hindi na siya lumilingon sa akin at parang may iniiwasan o may hindi siya gustong iparating. Minsan ay bigla na lang siyang tumatalikod at pumapasok sa kwarto niya nang walang paalam. Na para bang ayaw niyang makipag-usap. Ganito siya ng halos 1 linggo at ako'y nag-worry na. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari o kung may dahilan siya para magbago ng ganito. Palibas ay medyo hindi ko rin siya kayang tanungin ng diretsyo kaya't pinili ko na lamang na maghintay at obserbahan siya. Kaya nung isang araw na umalis siya sa bahay para mamalengke, naisipan kong sorpresahin siya. Nais ko sanang ibalik ang kabutihang loob na ibinigay niya sa akin. Pinili ko na maglinis ng buong bahay at gusto ko siyang mapatawa, mapagaan ang pakiramdam at maramdaman niyang may taong nagmamalasakit din sa kanya. Tulad ng malasakit na ibinibigay niya sa akin. Habang abala ko naglilinis ay naramdaman ko ang kahalagahan ng mga maliliit na bagay na nakakatulong upang maging magaan ang samahan. Habang nag-uusap kami ni Mama sa telepono at patuloy na naglilinis, doon ko matutuklasan ang isang bagay na hindi ko po inaasahan. Isa itong bagay na magpapabago sa pananaw ko at magpapaalala sa akin kung gaano kalalim ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Pati na rin si Tita Carmela. Sa pagkakataong yun ay isang tanong at pahayag mula kay Mama ang magpapadali sa pag-unawa ko sa mga nangyayari at magbubukas ng isang bagong pinto ng realisasyon sa puso ko. Tingnan mo tong mga to. Nako, ano ba naman tong mga gamit ni Tita Carmela? Nagkalat na dito tas ang alikabok pa. Pero di bale, lilinisin ko na lang. Ay. Hello ma? Nak, kamusta ka na dyan? Okay naman po ako ma. Lumabas po si Tita Carmela para mamalengke kaya eto, nililinis ko po tong bahay niya ngayon para masorpresa naman siya pagbalik niya. Pambihira ka talagang bata ka. Sinabi ko naman sa'yo na mag-hotel ka na lang, di ba? Ginagawa ka ng katulong ng demonyetang yun eh. Ano ba naman si Mama? Mag-relax nga kayo. Hindi naman po labag sa loob ko yung paglilinis ko dito. Ang totoo niyan, ako nga po ang nahihiya sa kanya kasi libre pagkain ko, libre tinutuluyan ko. Kaya naisip ko rin na ako na lang mismo ang bibili ng pagkain ko para hindi nakakahiya. Tapos ito pong paglilinis ko ng bahay niya, maliit na bagay lang to para kahit papano makabawi naman ako sa kanya. Ewan ko sa'yo. Naghahanap ka talaga ng sakit ng ulo, bata ka. Ay, nga pala. Yung lending app na nag-text sa'yo nun, nagte-text pa rin ba hanggang ngayon? Hindi na po ma. Ewan ko lang ha. Pero sa totoo lang, wala pa rin akong tiwala sa babaeng yon. Kayo naman ma. Paano ko nagsasabi naman ng totoo yung tao? Na talagang nahack yung cellphone niya. Hay nako Jeff, hindi ako pinanganak kahapon. May pakiramdam ako na may utang na hindi nababayaran yung bruhang yon. Hayaan nyo na ma. Wala naman na ako natatanggap na text galing sa app na yun eh. Kaya okay na. Nak, Jeff, okay ka lang? Bakit bigla kang inubo? Ano ba kasi mga pinagagagawa mo dyan? Okay lang ako ma. Masyado lang kasi maalikabok tong drawer ni tita dito sa sala. Nililinis ko lang po. Tigilan mo na nga yan. Huwag nyo na ako intindihin ma. Nababagot kasi ako dito eh. Kaya hayaan nyo na ako. Bahala ka na nga. Hey! Anyway, Nak, napatawag nga pala ako kasi may hihingin akong pabor sa'yo. Ano po yun ma? Manghihiram lang sana ako ng 2K sa'yo. May parcel kasi ako napaparating. Okay lang ba?
May cash kasi ko dito kaso may paggagamitan pa ako kaya naisipan kong babayaran ko na lang yung delivery through online banking. Kala ko naman kung ano, wala pong problema. Bubuksan ko lang tong banking app ko tapos padala ko na agad sa inyo yung pera. Salamat, Nak. Saan ba yung banking? Ayan. Okay, wait lang ma. Lo? Ano to? Oh, bakit? Anong problema? Ipapadala ko na po sa inyo yung 2K ma. Sandali lang. O yan ma, sent na po. Thank you, Nak. Love you. Huwag kang mag-alala. Babayaran din kita pagbalik mo, ha? Sige ma, tawagan ko na lang po kayo mamaya. Tapusin ko na po itong paglilinis ko dito para makapagpahinga na rin ako. Sige, Nak. Ingat ka dyan. Bye! Jeff, namalengke nga pala ako. Napapansin ko kasi na palagi ka na lang nagpapadeliver. Kaya naisipan ko nang magluto. Anong gusto mong ulam mamaya? Tita, meron po pala akong gustong klaruhin sa inyo. Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Ano bang problema? May nawawala po kasing 10K sa savings account ko. Tita, bakit hindi po kayo makasagot? May kinalaman po ba kayo doon? Jeff, sorry ha. Nakita ko kasi yung ATM mo na nakalapag sa mesa. Tapos nakita ko rin yung maliit na papel kung saan nakasulat yung PIN code. Kaya hiniram ko na muna. Hiniram? Tita, hindi po hiram yung ginawa nyo. Kinuha nyo po yung ATM ko na walang paalam tapos winidraw nyo yung pera nang hindi ko alam. Alam nyo tita sa ginawa nyong yan? Nakukonekta ko tuloy yung utang nyo sa mga lending app. Kaya siguro kung ano-ano yung natatanggap ko ng mga text galing sa lending app no. Kasi totoo namang gagancho kayo. Sabi ko na nga ba may suspecha talaga ako na may kinalaman kayo dun sa pag-utang-utang sa mga lending app na yon. Kahina-hinala talaga yung dating nyo tita Ibalik nyo sa akin yung ATM ko. Yung ATM lang bang pinuputok ng butsi mo? O eto na yung ATM mo? Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko naman sa iyo ang pera mo. Talagang ibabalik nyo sa akin yung pera ko tita. Saan nyo ba dinala? Ipinamili nyo? O tinago nyo? Sinama nyo ba yung 10K ko sa lahat ng mga perang nakuha nyo sa mga lending app? Ha? Nasaan? Nandito ba sa drawer? Tumigil ka! Wala kang karapatan na pakialaman at halugugin ang mga gamit ko dito sa bahay. At wala kayong karapatan na pag nakawan ako. Nasaan na yung pera ko? Kala nyo hindi ko hahalugugin tong cabinet nyo? Ha? Nandito ba? Andito sa envelope na to? Tingnan natin para magkaalaman. Tita, ano to? Bakit may death certificate si Papa dito? Jeff, kaya kong ipaliwanag yan. Makinig ka muna sa akin. Sige, makikinig ako. Simulan nyo na magpaliwanag. Ano ibig sabihin nito? Jeff, yung papa mo kasi, matagal nang patay. Matagal na siyang patay? So all this time niloloko nyo lang pala ako? Ano ba talagang intention mo sa akin, ha? Bakit ka nagpanggap na buhay pa si Papa? Bakit mo ako pinapunta dito sa Laguna kung patay naman na pala yung tatay ko? Wala naman pala akong mapapala sa'yo. Ano ba talagang balak mo sa akin? Sumagot ka! Ang totoo niyan, gusto lang talaga kitang makita at makilala. Kaya ako nagpanggap na buhay pa yung papa mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung ako sa'yo, wag mo nang dagdagan yung mga kasalanan mo. Magsabi ka na kasi ng totoo. Bastos kang bata ka. Hoy, tsahin mo pa rin ako. Wala kang karapatan na bastusin ako ng ganyan. Ang lakas naman ng loob mo. Gusto mo na respetuhin pa rin kita? Matapos mo akong lokohin? Simula pa lang kinuwento ko na sa'yo kung gaano ako kasabik na makita yung tatay ko. Pero yung pala matagal na siyang patay. Niloko mo ako. Pinaglaruan mo ako. Sinamantala mo yung kahinaan ko. Bakit ginawa mo sa akin yun? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Gusto lang kitang makasama. Yun lang yun. Maniwala ka naman sa akin. Napakabasura niyang dahilan mo. Napakawalang kwenta. Aalis na ako. Hindi na ako magpapaloko sa'yo. Yung 10K na kinuha mo sa akin, sa'yo na yon. Abuloy ko na sa'yo yon. Pero makinig ka sa sasabihin ko. Bago ako umuwi sa amin, magsasampa ako ng reklamo para maparusahan yung katulad mong manggagancho!
Pagkatapos ng usapan namin ni Tita Carmela, agad ko nang kinuha ang mga gamit ko. At agad na akong umalis sa bahay na yon. Siguro'y maraming magtatanong sa mga kabarangay natin kung bakit hindi ko ipinaglaban yung 10,000 na ninakaw niya sa akin. Ang totoo ay mahalaga pa rin sa akin ang pera. Pero mas mahalaga yung peace of mind ko. Kasi kadalasan ay nakukuha ko lamang yung peace of mind na sinasabi ko kapag umalis ako sa mga sitwasyon na nakakagalit at nakabibigat sa pakiramdam ko. Sa mga panahong yon, ang makita si Tita Carmela ay nagdudulot lamang sa akin ng sama ng loob. Kinabukasan ay umuwi ako ng Masbate at ikinuwento ko ang lahat kay Mama ang mga nangyari. Doon ko nalaman ang lahat-lahat. Sinabi ni Mama na ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Papa ay dahil nalaman niyang pinagnanakawan siya ni Papa. At ang dahilan kung bakit hindi niya ito sinabi sa akin noon ay dahil ayaw niyang magbago ang tingin ko kay Papa. Gusto raw ni Mama na isipin ko na iniwan kami ni Papa, kesa isipin ko na manggagancho ang Papa ko. Grabe ang pagsisisi ko noon dahil hindi ko pinakinggan si Mama. Kung sana mula pa lang ay nakinig na ako sa kanya, hindi na sana ako naloko pa ni Tita Carmela. Sa totoo lang, kahit pinagsinungalingan ako ni Tita Carmela, nabuhay pa raw si Papa at kahit kinuha niya ang pera ko nang hindi ko alam ay tahimik ko na siyang pinatawad at pinilit na kalimutan. Ang tanging gusto ko lang talaga ay mawala na ang koneksyon ko sa side ng Papa ko. Kahit yung detalye ng pagkamatay ni Papa ay wala na sana akong balak alamin. Kasi gusto ko lang talaga na makapag-move on. Lumipas ang mga buwan at naging masaya at mapayapa na ang buhay namin ni Mama. Mas lalo kong natutunan na magtiwala at maging masunurin kay Mama. Hanggang isang araw na curious ako at ni-research ko si Tita Carmela sa internet. Dito ko po nalaman na may karma palang dumating sa kanya. Hindi man agad-agad pero dumating din. Nalaman ko na nakulong siya dahil matagal na siyang involved sa isang scam at nalaman ko rin na nakalibing na pala si Papa sa Negros Occidental. Hindi ko na inalam pa ang mga detalye kung bakit sa Negros inilibing si Papa at kung gaano na katagal nanggagatso itong si Tita Carmela. Ipinagpapasa Diyos ko na lamang po ang lahat ng kasalanan nila. Ang importante lang sa akin ay ayokong madamay sa karma nila at masaya na ako at kontento sa piling ni Mama. Maraming salamat po at binigyan niyo po ng pagkakataon na maibahagi ang isang bahagi ng buhay ko sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jeff. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Biba, 45 years old, isang bakla. Meron akong kakambal si Lala, isa naman siyang tomboy. Nakakatawa naman talaga ang pagkakataon, hindi ba? Pareho na kaming mga ulila sa mga magulang namin. Maaga naming sinuportahan ang mga sarili namin dahil doon. Maswerteng nakapasok kaming pareho bilang tagalines ng punerarya noong 25 anyos kaming dalawa. Hanggang sa nakitaan ako ng talent ng may-ari ng punerarya. Magaling kasi akong mag-makeup, kaya kong i-match ang tamang eyeshadow at foundation sa naninigas at medyo paitim na mukha ng bangkay. Kaya na-promote ako bilang isang makeup artist ng punerarya. Nadagdagan syempre ang sahod ko. Kinainggitan ako bigla ng kakambal kong si Lala. Ayaw na kasi niyang maglinis dahil hindi niya kasundo ang kasamahan niyang helper na ipinalit sa akin. Kaya naman tinuruan ko rin siyang mag-makeup pero hindi siya ganong kagaling. Ako lang talaga ang may talent sa pagmi-makeup ng patay. Kaya dinaan ko na lamang sa pakiusap ang boss namin na isama ko siya bilang assistant makeup artist. Ayaw tanggapin ng boss ko ang sinasabi ko pero nakiusap ako at sinabi sa kanya na mas maganda kung meron akong kasama para may taga sabi sa akin kapag may mali sa kulay na pinaghahalo-halo ko sa mga mukha ng mga patay. Sinabi ko nga rin na kailangan naming mapaganda ang mga bangkay dahil kung hindi baka
1-star review lang kami sa mga nagdadalamhating kamag-anak. Paano pa nila kami ire-recommend sa iba kung unang sili pa lamang sa kabaong ay hindi na nila nagustuhan, hindi ba? Pagkatapos noon ay napapayag ko na ang boss namin na maging assistant makeup artist ko, si Lala. Hanggang sa lumagpas na kami ng 40. Kami pa rin ang magkasama, Papa Dudut. Lala, pakiabot mo nga ang blush on. Parang masyadong maputla tong bangkay na aayusan natin. Paanong di puputla wala yang dugo? Nako, mukha namang bago pa to tanggalan ng dugo sadyang maputla na siya. Pero mukhang hindi natural ang pagiging maputla niya ha? Paanong hindi natural? Parang pumutla dahil sa puyat, lungkot at stress. Wow, doktor ka na rin ba? Loka, sinasabi ko lang sa'yo ang naoobserbahan ko no? Sa halos 2 dekada kong makeup artist, isang silip ko pa lang sa mukha, alam ko na agad ang pinagdaanan niya bago siya mamatay. Kanina, doktor. Ngayon manghuhula naman. Pero mukhang tama ka. Ang bilis mo namang maniwala sa akin. Hindi. Kasi kanina, narinig ko na nagpakamatay daw to dahil sa boyfriend niya. Iniwan nga raw. Kaya siguro mukha siyang puyat, malungkot at stressed. Sabi naman sa'yo tama ang kutob ko. Ilang beses na akong nakahawak ng mga ganitong bangkay. Kahit hindi ako doktor, may pakiramdam agad ako sa dahilan ng pagkamatay nila. Hay, change topic na nga. May naalala ako bigla Naku, mukhang naalala mo na naman ang ex-boyfriend mo no? Meron pa bang iba? Hanggang ngayon sinisisi ko siya kung bakit ako naging tomboy no? Huwag mong isisi sa kanya lahat. Kasi masaya ka namang naging tomboy, di ba? Hayaan mo na akong sisihin siya. 20 anyos ka pa lang nung iniwan ka niya, Lala. Uso naman na sigurong mag-move on, di ba? Hindi mauuso sa akin yan. Sinaktan niya ako. Ngayon lang ulit natin na pag-usapan ng ex-boyfriend mo Mukhang masyado kang apektado sa nangyari rito sa may make-upan nating bangkay. Kasi iniwan din siya tulad ko. Mabuti na lang talaga at hindi ko tinuloy na kitilin yung buhay ko para sa walang kwentang lalaking yun. Hoy, binalak mo ba? Oo naman. Lalo na nung ilang beses na ako nakikipagbalikan sa kanya pero ayaw niya. Tapos minumura niya ako at sinasabi na walang ibang papatol sa akin kasi hindi naman ako maganda at pwedeng ipagmalaki sa iba. Hindi ko alam yan Bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin? Kasi nahihiya ako. Ikaw ba naman sabihan ng hindi maganda? Naniwala ako sa sinabi niya. Lalo na nung humarap ako sa salamin tapos napagmasdan kong mabuti yung sarili ko. Hindi pala ako maganda. Maganda ka. Hindi talaga. Kaya nga kinuha ko yung gunting sa tukador ko. Bala ko na sanang tapusin buhay ko gamit yung gunting na yun pero hindi pala ganun katalim yun nung sinubukan ko na sa balat ko. Kaya ang ending, pinutol ko na lang buhok ko. Parang pinatay mo na lang ang pagkababae mo. At hello na lang sa pagiging tomboy ko. Masaya ka naman bang nagpalit ng kasarian? Sakto lang. At least walang lalaking magtatangkang lumapit sa akin para paibigin ako tapos sa huli mangiiwan din. Kaso, babae naman ang iwan sa'yo ngayon. Huy, di totoo yan. Ako na ngayon ang nangiiwan sa babae. Sila ngayon ang luhaan, hindi ako. Mabuti na lang at hindi ka nakilala nitong mimikapan nating babae, no? Kasi baka ikaw ang dahilan kung bakit nito kinitil ang buhay niya. Wala naman akong nakarelasyong babae na tinangkang kitilin ang buhay nila para sa akin. Malas lang siguro nitong babae na to na nakakilala siya ng walang kwentang lalaki. Mas pinili pa niyang mawala buhay niya kaysa mawala yung lalaking yun. Huwag mo nang sisihin. Baka nasa gilid lang yung kaluluwa ng babaeng to. Multuhin pa tayo mamaya pagka uwi. Kung meron man siyang mumultuhin, sana yung ex-boyfriend na lang niya. Idamay na rin niya yung ex-boyfriend ko para makaganti man lang ako. Ibulong natin mamaya pagkatapos natin siyang ayusan. Kaya gandahan natin ang makeup niya para makakuha tayo ng pabor sa kanya. Yung pinakamaganda at pinakamahal na lipstick ang ipahid mo sa kanya. Saka yung eyeshadow, wag blue Brown lang para kunyari makikipag-date lang siya. Tsaka mapulang-mapula rin ang blush on para kapag binisita na niya ang ex-boyfriend niya, confident siyang magsabi ng, "Ako nga palang sinayang mo." Tingnan natin kung hindi maglaway at magsisi ang ex niya.
puro kakalokohan. Ayusan na natin siya para mapaglamayan na mamaya. Sinimula na nga namin ang pag-makeup sa bangkay ng babae. Napakaganda pala niya. Hindi ko maiwasang manghinayang sa kanya, Papa Dudut. Foundation pa lamang ang pinahid ko ay nakita ko na kaagad kung gaano siya pinagpala. Sinubukan ko pang idilat ang mga mata niya at nakita ko na light brown pa ang mga mata niya. Parang tisay ang datingan. Bumagay sa kanya ang kaputlaan niya, mahaba at itim ang buhok niya. May kalakihan ng tenga, napailing ako. Sabi nila kapag malaki daw ang tenga ay mahaba ang buhay. Pero bakit umabot lang sa 30 anyos ang babaeng yon? Nakakapanghinayang. Ginamitan ko siya ng pinakamagandang makeup na meron ako. Sinigurado kong ang bawat titingin sa kanya ay manghihinayang sa pagkawala niya. Paraan ko yun para maggalit ang mga makikilamay sa kanya doon sa lalaking dahilan kung bakit napili niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Panay nga ang kausap namin sa kanya ni Lala. Ipinapaalala namin sa kanya na sa kabilang buhay ay wala nang mananakit pa sa kanya. Nang matapos namin siyang ayusan ay nagawa pa naming pumalakpak at pinuri ang bangkay ng ilang beses. Para naman kahit wala na siya, kung sakali mang naririnig niya kami, ma-realize niya na mahalaga at maganda siya. Hindi katulad ng pinaramdam sa kanya ng lalaking tumalikod sa kanya. Sana ibaunin niya yon sa kabilang buhay. Binulungan nga rin namin siya na kung pupwedeng kapag nasalubong niya ang mga magulang namin sa kabilang buhay, sabihin niya sa kanila na maayos kaming namumuhay na magkapatid. Yun lang ang naisip naming pabor na pwede niyang gawin para sa amin. Makalipas nga ang ilang sandali ay kinuha ng bangkay at inihiga na sa kabaong. Naiwan naman kami ni Lala sa kwarto para ayusin ang mga nagamit naming makeup. Pagkatapos ay doon na rin kami nagmerienda ng hopyang baboy at mansanas. Hindi na kami maarte sa ganon. Doon talaga kami kumakain sa kwarto kung saan namin inaayusan ang mga patay. Nakasanayan na lang talaga namin. Lagi namang malinis ang kwartong yun, Papa Dudut. Parang luma na tong hopya na nabili natin. Lasang formalin. Nakatikim ka na ba ng formalin para sabihin yan? Hindi pa. Pero inassume ko na lang na ganun ang lasa. Mas lasang doorknob na kinalawang eh. So nakatikim ka na ng doorknob? Oo naman, yung kinakalawang pa. Pag tayo talagang magkasama, walang kwenta lagi ang usapan, no? Kaya nga tayo magkasundo dahil sa mga walang kwentang usapan natin eh. Alam mo, Lala, ay, wag na lang pala. Ano yun? Huwag kang ganyan, huwag nang bibitin. Alam mong overthinker ako eh. Naalala ko lang kasi yung pinag-usapan natin kanina habang inaayusan natin yung babae. Alin dun? Yung tungkol sa ex-boyfriend mo. O tapos? Wag na nga lang. Nakakatakot ang kapaitan mo. Lasang-lasa sa boses mo eh. Sabihin mo na nga kasi. Sige na nga. Bakit hindi mo sinabi sa akin yung tungkol sa ex mo? Nagsabi naman ako noon ah. Oo, pero hindi kasing detalyado tulad nung kanina. Ay, hindi ko na nga rin kasi alam yung gagawin ko noon. Hindi ko alam sinong lalapitan. Paanong hindi mo alam kung sinong lalapitan? Eh anong tawag mo sa akin? Magkapatid tayo, di ba? Dapat sa akin ka lumapit at nagsabi. Hindi ko masabi sa'yo noon kasi kung natatandaan mo pa, magkaaway kayo ni tatay noon. Magkaaway? Di ba nga, nung 20 years old tayo, nagsimula ka ng magsuot ng damit pang babae ng lantaran? Hindi pa nga matanggap ni tatay na binabae ka tapos makikita pa niyang suot mo yung mga napaglumaang bestida ni nanay. Ah, oo. Naalala ko na. Kinaladkad nga ako ni tatay sa peryahan nung nakita niyang nakabestida ako at nakalipstick. Napahiya ako roon sa crush ko ha. Pinunit pa nga ni tatay yung bestida ko sa harapan ng mga peryantes. Parang sila pa yung nahiya sa ginawa ni tatay sa akin. Pinalakad niya ako nakahubad pa uwi ng bahay. Tapos hindi na kita makausap noon, di ba?
Kasi lagi ka na lang nakakulong sa kwarto. Ayaw mo nang lumabas kasi halos buong barangay natin ang nakakita sa ginawa ni tatay sa'yo sa peryahan. Gabi pa naman ang pista nun. Halos andun nga lahat ng kakilala natin. Nakakahiya. Kaya hanggang hindi natatapos ang pista sa atin, hindi talaga ako lumabas ng bahay, lalo na sa kwarto ko. Kaya ngayon naintindihan mo na kung bakit hindi kita nilapitan noon. Sorry ha. Hindi ko rin kasi alam kung paano aasikasuhin yung nararamdaman kong lungkot nun eh. Ano ka ba? Parehas lang tayong malungkot noon. Buti nga ikaw hindi mo naisip na magpakamatay eh. Para kay tatay, kikitilin ko ang buhay ko? Nako, hindi lang siyang lalaki sa mundo. Sana nga yan din ang nasabi ko nun sa ex-boyfriend ko, no? Eh di sana hindi ako naging T-bird ngayon. Bakit? May pagsisisi ka ba sa pagiging tomboy mo? Wala naman. Mas komportable akong magsuot ng panlalaki at magpakalbo palagi. Kaya lang, ano? Kaya lang, paminsan-minsan nakakaramdam ako ng lungkot. Kasi nung bata ako, nangarap akong maging ina. Paminsan-minsan, parang yung batang ako, bumubulong sa akin at nagtatanong kung may tsansa pa bang tuparin ko yung pangarap niya. Napatitig ako kay Lala sa huling sinabi niya. Aaminin kong nakaramdam ako ng lungkot habang pinakikinggan ang naging kabiguan niya. Alam kong tungkol sa pangarap niyang maging isang ina, sa akin niya yun unang sinabi eh. Sa akin niya unang sinabi ang mga gusto niya sa pagtanda. Nalungkot nga ako dahil nakalimutan ko na lahat ng yon. Mabuti na lamang at pinaalala niya. Tanda ko pa na naglalaro kami noon ng luto-lutuan habang binababad namin sa tubig ang mga bulaklak ng gumamela sa baon ng niyog. Sinabi niya sa akin na balang araw ay aaralin niyang magluto ng mga masasarap na ulam. Para raw mabusog niya ang mga magiging anak niya. Tinanong ko siya kung ilang anak ba ang gusto niya. Nakabungis-ngis siyang nagsabi na 7 raw ang gusto niya. Kailangang mas marami siyang maging anak na babae kesa sa lalaki. Ang rason niya ay mas madali raw kasing asikasuhin ang mga babae. Sinuportahan ko naman ang pangarap niyang yon. Sinabi ko pa sa kanya na tutulong ako sa paghihiwa ng mga rekado kapag magluluto na siya. Nangako kami sa isa't isa na hanggang pagtanda ay magkasama kaming dalawa. Magkasama na pinapalaki ang mga anak niya. Kita noon ang kasiyahan sa mukha ni Lala habang ini-imagine ang magiging buhay niya kapag naging isang ina na siya. Kaya lang ay hindi na yon nabigyan ng katuparan dahil winasak yon ng una at huling lalaking minahal niya. Kung meron mang natupad sa mga pangarap niya, yon ay ang magkasama kami hanggang sa pagtanda naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging malaking parte ng buhay namin ang punerarya kung saan kami nagtatrabahong magkapatid. Marami na kaming nakilala roon at marami na rin kaming naging kaibigan. Masakit din na umalis sila at kami na lamang ang naiwan. Para kaming namamatayan lagi ni Lala sa tuwing may nakaka-close na kami at umaalis sa punerarya para subukan ng swerte sa ibang trabaho. Kami lang talaga ni Lala ang naging matibay doon. Kung nakapagtapos naman kami siguro ng pag-aaral ay baka na-promote na kaming manager doon. Kaya lang ay second year high school lamang ang inabot namin. Hindi pa namin nagawang tapusin kasi sabi ng mga teachers namin ay hindi naman daw kami matatalino. Na-down na kami noon, hindi na kami pumapasok sa klase pero nagpapanggap na lamang kami sa mga magulang namin na nag-aaral kami. Ang hindi alam ng mga magulang namin, andun kami sa mga bahay ng mga kaklase namin. Naglilinis, binabayaran kami ng mga magulang nila para maging utusan at tagalinis. Nung nalaman nga ng mga magulang namin na hindi na kami pumapasok, nagalit po sila. Pero noong nalaman nila na nakakaipon kami dahil sa pangangatulong ay natuwa sila. Hinayaan na lang nila kaming mga tulong para may pandagdag pambili ng mga kailangan sa bahay. Noong nasakto na kami sa tamang edad ay nagtrabaho na kami bilang mga bantay ng tindahan o di naman kaya
sa mga utusan sa bus terminal. Marami kaming pinasok na mga trabaho kahit na minor de edad lamang kami. Paraan namin yon para patunayan sa mga magulang namin na mas okay kung magtatrabaho na lamang kami kesa sa mag-aral. Doon pa lang nabatak na kami sa pagtatrabaho. Siguro'y naging paghahanda yon para sa amin dahil balak na palang kunin ni Lord ng sabay ang mga magulang namin. 23 anyos kami nang pumanaw ang mga magulang namin. Tiwala mga tao sa paligid namin na kahit naulila kami sa mga magulang, makakayanan naming mabuhay dahil alam nilang bata pa lamang ay madiskarte na kaming dalawa, Papa Dudut. Okay naman sa kaputian tong bangkay na aayusan natin. Ano ka, Snow? Psst! Hinaan mo ang boses mo. Nasa labas lang yung asawa niyan. Wala, sumilip ako. Lumabas daw, sinundo yung mga anak sa school. Hala? May mga anak pala to? Dinig ko 4 daw yung anak nila. Halos magkakaedad lang. Ang bata siguro nito nung nag-asawa, no? Kasi 32 years old lang daw siya eh. Ang bata pa para sa makabilang buhay. Pag oras mo na talaga. Kahit gaano ka pa kabata. Ano kayang kinamatay niya? Andyan yung death certificate niya. Check mo. Alam ko na. Paano kung magpustahan tayo? Kung sinong makakahula ng tamang dahilan kung bakit siya namatay, hindi siya magbabayad ng kuryente sa katapusan. Sus, nakaisip ka na naman ng paraan para makaiwas ka mag-share ng pambayad ng kuryente natin. Sige na naman, pumayag ka na. Nagamit ko na kasi pang date nung isang araw eh. Ang luho pa naman ng babaeng nakadate ko. Akala ko okay na siya sa Isaw at Betamax pero gusto pala niya sangyupsal. Tapos nag-take out pa ng Korean ice cream para sa kanilang magkakapatid. Sige na nga. Oh, anong hula mo? Bale, sa itsura niya. Feeling ko nagpakamatay to. Parang malabo. Sobrang peaceful kaya ng itsura niya. Tsaka mukhang masaya naman siya sa buhay niya. Nakita ko naman yung asawa niya. Mukhang wala silang naging issue bago siya namatay. Eh ano pala? Sa tingin ko namatay ito dahil sa sakit. Parang hindi rin. Hindi naman nangayaya tulad ng ibang nagkasakit at na ospital. Mahahalata mo naman yun eh. Malay mo naman mabilis lang siyang pinahina ng sakit niya. Walang time na mangayayat yung katawan niya. Nagawa mo pa talagang tumawa dyan? Sinasabi ko lang kung ano yung naobserbahan ko. O sige, kung hindi siya namatay sa sakit, ano pang hula mo? Imposible kasing namatay ito sa sakit eh. Parang healthy naman siya. Balat pa lang eh. Kahit sobrang puti, alam mong naalagaan ng mabuti yung sarili. Ay, sobrang puti niya. Hindi ko alam kung may sasaktong kulay ng foundation sa kanya rito sa makeup kit ko. Pulbos na lang to, pwede na siguro. Parang mamumuo yung pulbos sa mukha niya. Wag yun. Sayang naman ang ganda niya kung pulbos lang ang papagamit natin. Hula ko, bangungot. Mukhang hindi rin. O bakit? Kasi mukha naman siyang hindi haggard. Hindi laging puyat, pagod at stressed. Ano namang kinalaman nun sa bangungot? Ang alam ko kasi, chika lang naman to sa akin ng dating makeup artist dito. Sabi niya, nababangungot daw madalas yung mga taong laging stressed at pagod bago matulog. Eh sa itsura nitong babae, mukha naman siyang fresh at hindi stressed. Baka maganda at imported yung formalin na nagamit sa kanya kaya mukha siyang fresh. Ikaw naman ngayon ang tumatawar yan. Matapos mo akong pagsabihan sa biro ko kanina. Ang sarap lang kasing ibida yung joke na naisip ko. Sorry, last na yon. Wala na akong ibang hula. Ikaw ba? Wala na rin eh. Tingnan na natin yung death certificate niya para malaman kung sino magbabayad ng kuryente sa katapusan. Alam mo, wag na lang. Oh, bakit naman? Sinasayang mo yung chance na hindi ka mag-ambag sa kuryente natin. Eh nakakakonsensya lang kasi. Mukha naman siyang peaceful na namayapa. Kung ano man yung dahilan ng pagkamatay niya, sa kanila na lang yun ang pamilya nila. Huwag na tayong makisali. Ang dapat na lang nating gawin,
Lalo pa siyang pagandahin. Ang bait mo ngayon ha. Parang hindi ka kapos sa pera. No, sige na. Kung talagang wala kang pambayad ng kuryente sa katapusan, ako munang sasalo. Ang bait mo rin ngayon ha. Thank you ha. Sa susunod na buwan, kahit ako na lang yung magbayad. Basta magtitipid tayo sa kuryente ha. Huwag kang magcha-charge ng cellphone mo sa bahay. Dito ka na sa punerarya mag-charge. Iba rin. Pakiabot mo nga yung shoulder bag ko. Bakit? Hindi naman nalala yung kulay nitong babae sa akin. Ipagamit ko na lang yung foundation ko. Regalo ko na lang sa kanya. Ginamit ko nga ang personal na foundation ko sa babaeng inayusa namin. Hindi naman ako nandiri, nalinis naman ng maayos yung bangkay at parang regalo ko na yon sa kanya. Naalala ko lang kasi ang unang makeup na ginamit ko noong naramdaman kong bakla ko ay galing pa sa punerarya. May naging kaibigan kasi ako noong bata pa lamang ako. Imbalsamador ang kanyang tatay at doon sa punerarya kami madalas na naglalaro ng kaibigan kong yon. Tapos minsan ay naiwan ng nagmi-makeup ang foundation na ginagamit niya sa mga patay. Kinuha yon ng kaibigan ko at pinahiram sa akin. Hinipan lang namin at pinunasan ng tissue para pwede na naming ipahid sa mga mukha namin. Natuwa ako noon. Ang ganda kong tingnan sa makeup na yon. Kaya hindi ko makalimutan ang araw na yon dahil napahiram naman ako ng foundation kahit galing pa sa punerarya. Kaya naman bilang sukli ay pinagamit ko rin ang foundation ko sa babaeng bangkay na inayusan namin sa punerarya. Tanda ko rin noong unang beses na nag-makeup ako ng patay. Naubos na ang foundation na gagamitin ko. Marami kasi akong inayusan noon dahil ang mga namatay ay mula sa isang aksidente ng bus. Ang pinakahuling aayusan ko ay hindi na umabot sa foundation. Palakusan ng lipstick na lamang at kapalan ng blush on. Pero nung nakilala ko kung sino, yung babae ay nakaramdam ako ng awa. Isa pala siyang madre. Nalaman kong niligtas niya ang 2 bata sa loob ng bus, kaya siyang napuruhan at siyang namatay. Kaya naman pikit matang nilabas ko ang paborito kong foundation at yon ang pinagamit ko sa kanya. Ewan ko kung guni-guni ko lamang yon. Pero nakita kong parang umaliwalas ang mukha ng madre. Para bang nagpapasalamat ito na pinaganda ko siya bago niya harapin ang Diyos sa kalangitan, Papa Dudut. Sorry kung na-late ako ah. Na-traffic ako pabalik, grabe. Ang daming tao sa labas. Lala. Hindi naman holiday ah. Pero bakit kaya ang daming tao sa kalye? Lala, Ano yun? huwag kang magugulat. Pinapakaba mo naman ako. Ano ba yun? May aayusan tayo. Oh, edi ayusan na natin para makauwi na tayo ng maaga. Hula ko marami tayong makakasabay pa uwi mamaya. Kaya agahan nating umalis ha. Tingnan mo kung sinong nasa mesa. Ano bang... Ay demonyo! Huwag niya ng holy water! Kumalma ka. Ex-boyfriend mo yan. Kaya nga kailangan wisikan ng holy water para mapasok. Dali na! Condolence te. Bakit ka nagko-condolence sa akin hindi ko naman asawa yan? Saka para sa akin, matagal na siyang patay. Kaso ngayon pala na-confirmed ang pagkamatay niya. Ay, buhay nga naman. Oo, buhay nga naman. Sa dinami-dami ng punerarya sa mundo, bakit dito pa ito napadpad? Hindi ba ito pwedeng tanggihan? Bakit mo tatanggihan ng grasya? Paano naging grasya to? Isa nga siyang malaking mala sa buhay ko. Ikalma mo na ang galit mo. Pumanaw na siya at siguro oras na para magpatawad. Nangako ako na kahit tumawid pa siya sa kabilang buhay, hindi ko pa rin siya papatawarin. Hindi magandang palagi tayong galit, Lala. Ikaw nga galit ka pa rin kay tatay eh. Hindi si tatay yung pinag-uusapan dito, ang ex mo. Anong gusto mong gawin ko? Umiyak ako? Magluksa? Hindi naman kailangan yan. Pero kailangan mo lang magpatawad. O di naman kaya, ngayon ka magbigay ng closure sa nangyari sa inyo. Closure? Pinagdamot nga niya yun sa akin noon eh. Ikaw na lang ang magbigay ngayon. Sige na,
bago natin siya ayusan. Huwag mong gagandahan ng makeup sa kanya ah. Yung expired gamitin mo. Oo na. Kung gusto mo, haluan ko pa ng semento para matigil ka na eh. Ay, ano bang gagawin? Sabihin mo sa kanya, lahat ng kinimkim mong galit para makalaya ka na rin. Para gumaan na rin siguro ang loob niya na tumawid. Para may closure na kayo. Baka kasi mamaya, bisitahin ka niya sa bahay. Madamay pa ako sa takot. Huwag kang ang ganyan. Kinikilabutan tuloy ako. Pero sige na nga. Ay. Hoy. Sa dinami-dami ng pagkakataon na magpakita ka sa akin, bakit ngayon pa? Kung kailan di mo na makikita yung mukha ko. Yung mukha ko na galit dahil sa ginawa mo. Ay. Alam mo? Sinayang mo ko eh. Ang ganda ko nun. Hindi tulad ngayon na mas mukha pa akong lalaki kaysa sayo. Pero ano pa bang magagawa ko sa ganitong paraan tayo pinagtagpo ng Diyos? Baka kasi siguro, paraan lang din to ng nasa taas para magwakas na yung galit ko sayo. Diniliver ka na dito para matapos na, para okay na to. Ay, galit ako sayo. Siguro naman alam mo yun, no? Kasi minahal kita ng sobra. Kala ko sa'yo na ako magkakapamilya pero sinira mo yun. Sinira mo yung pangarap ng batang ako. Yung magkaroon ng 7 anak. Yung makapagluto ng agahan, tanghalian at hapunan para sa atin. Sinira mo yun. Ay. Pero siguro, ganun talaga, no? Baka hindi naman kasi talaga tayo para sa isa't isa. O sige, ganun na lang. Susubukan kitang patawarin. Aralin ko ngayon bago kay pasok sa kabaong mo. Basta ito lang aaminin ko na. Sobrang minahal kita. Mas minahal pa kita kaysa sa sarili ko. Kaya lang... Ay... Ayoko namang hinayang. Pagod na ako. Basta happy trip kung saan ka man dali ng tadhana. Ingat ka dun at sana hindi mo ako makalimutan. Sana hindi mo makalimutan na minsan may isang babae na naging tomboy dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo. Ingat ka. Ay, okay na to. O, di ba? Ang ginhawa na, no? Konti. O sige, gumilid ka na riyan para masimulan ko na mag-makeup sa kanya. Pwede nga ako na lang mag-makeup sa kanya. Sure ka? Yung expired bang gagamitin natin? Hindi. Yung bagay na lang sa gwapo niyang muka. Napangiti ako sa huling sinabi ni Lala. Doon ko nakumpirmang napatawad na niya ang ex-boyfriend niya. Inabot ko sa kanya ang makeup kit at hinayaan siya sa pag-aayos ng ex niya. Nakita kong umaliwalas ang mukha niya sa wakas. Ikaw ba naman na nagpatawad na at kinalimutan na ang galit, hindi ba? Ang gandang tingnan ni Lala habang inaayusan niya ang ex niya. Parang ang sa ilang minuto ay nakita ko na naging babaeng muli ang kapatid ko. Parang nakita kong muli yung batang Lala na in love at punong-puno ng pag-asa. Nakakaginhawa yon sa paningin ko. Hinayaan ko lamang siya kung paano niya aasikasuhin ang ex niya. Kontento na lamang akong nakaupo roon at pinagmamasdan sila. Habang nakaupo ako roon ay hindi ko maiwasang balikan ang naging nakaraan nilang dalawa. Saksi rin kasi ako sa minsang pagmamahalan nila. Alam ko namang minahal si Lala ng ex-boyfriend niya. Hindi nga lang siguro naging sapat yon para magtagal sila. Sa mga unang buwan nga, akala ko ay sila na yung magkakatuluyan. Inaasikaso, minahal at pinuri si Lala ng ex-boyfriend niya.
Kaya siguro na in love ng todo itong si Lala. Wala siyang oras na sinayang para ipakita sa lalaking yon ang umaapaw na pagmamahal niya. Ginawa niya ang lahat para maintindihan ni Lala na mahal siya ng kapatid niya. Pinakita rin ni Lala na hindi niya kayang mawala si lalaki sa buhay niya. Siguro'y malaking pagkakamali yon dahil masyadong naging kampante si Lala sa sobrang pagmamahal. Sa pagtagal ay hindi na siya masyadong nag-effort para alagaan ang relasyon nila. Dahil alam niyang andun lang si Lala na magmamahal sa kanya. Hanggang sa napraning na si Lala dahil pakiramdam niya ay hindi na nasusuklian ang pagmamahal niya. Naging dahilan yon ng madalas nilang away. Hanggang sa naumay na nga si lalaki kay Lala at iniwan na niya ito. Naubo si Lala noon at sinubukan naman niyang ipaglaban talaga ang naging relasyon nila pero ayaw na ni lalaki. Hanggang dulo, lumaban si Lala alang-alang sa pangarap ng batang siya na magkaroon ng maraming anak na paglulutuan niya ng masasarap na ulam balang araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, malaking tulong na sa punerarya namin, pinaayusan at pinapaasikaso ang ex-boyfriend ni Lala. Mula kasi noon ay naging mas magaanang kasama si Lala. Lagi na itong nakangiti at buo na rin ang pag-asa niya muli sa puso na balang araw ay mahahanap niya ang tamang tao para sa kanya. Wala naman na siyang plano na maging babaeng-babaeng muli. Sinabi niyang masaya na siya sa pagiging tomboy niya. Gusto na lamang niyang maghanap ng isang babaeng magiging ina ng 7 anak na pangarap niya. At nasabi nga rin ni Lala na itutuloy pa rin niya ang pangarap na siya ang magluluto ng mga ulam para sa magiging pamilya niya. Natuwa nga ako sa mga sinabi ni Lala, yun ang unang beses na nakita ko siya na punong muli ng pag-asa. Para bang nagising ang batang Lala. Nagpatuloy na muli siya sa mga pangarap niya. Napakasaya ko para sa kapatid ko. Ako naman kaya kailan? Hindi ko man maamin kay Lala pero ang batang Biba naman ay nalulungkot. Nakakaramdam din ako ng inggit dahil si Lala sa wakas ay may posibilidad ng matupad ang mga pangarap niya, maging masaya na siya. Nagkaroon na kasi siya ng closure. Pero paano ako? Kailan naman ako magkakaroon ng ganon? Hindi ko nasabi kay Lala pero may bubog pa rin talaga ako sa tatay ko. Kung kay Lala naka-move on na siya at nakapagpatawad noong nakita niyang bangkay ng ex-boyfriend niya, doon po kami nagkaiba. Dahil hindi ko pa rin mapatawad si tatay sa mga ginawa niyang pananakit sa akin noon. Kahit nung nakita ko na siya sa loob ng kabaong hanggang sa mailibing siya, wala akong ganang patawarin siya. Kahit ilang dekada na nga ang lumipas, wala pa rin talaga, Papa Dudut. Pero may nakakatawang paraan ng tadhana para ilapit sa iyo ang pagpapatawad. Nangyari yon sa huling araw ng Pebrero, ang death anniversary ng tatay ko, Papa Dudut. Leap year pala ngayon, no? February 29. O tapos? Death anniversary ni tatay ngayon. Oo nga pala, mabuti pinaalala mo. Nakalimutan ko na eh. Palibhasa, 1 beses lang sa bawat 4 na taon sumusulpot ang petsa na yan. May sasabihin sana ako, kaya lang pinagmamadali na tayo ni boss na ayusan tong patay. Tanggalin na natin yung nakatalukbong na kumot sa kanya para masimulan na. Uy, okay ka lang? Ikaw na lang muna mag-makeup sa patay. Parang sumama ang pakiramdam ko. Kaya mo naman, di ba? Kaya naman, pero bakit? Anong meron? Alam mo namang hindi ako nagme-makeup ng matandang lalaki na lagpas 50 ang edad, di ba? Parang alam ko na kung bakit. Dahil kay tatay. Ayaw mong inaayusan yung mga kaedaran ni tatay.
Parang ganon. Kung napilit mo kung magkaroon ng closure sa ex-boyfriend ko, pipilitin din kita na gawin yon. Magkaiba tayo ng sitwasyon. Oo, pero may pagkakaparehas sila. Pareho tayong sinaktan ng dalawang lalaking pinagkatiwalaan at minahal natin. Akala mo ba madaling gawin yon? Iba si tatay. Ayos lang sana kung karelasyon ko siya. Pero kadugo ko siya eh. Dapat hindi ganon. Wala na naman tayo magagawa kasi nangyari na. Kaya dapat magpatawad na. Para makuha mo rin yung aliwala sa mukha na nakukuha ko ngayon. Di ba ikaw nga to nagsabi na kapag nagpatawad na, gumagaan na ang dating mabigat? Etos lang yon para magpatawad ka na sa ex mo. Sige, etyosin na rin kita para mapatawad mo na si tatay. Magpatawad ka na, ha? Para patas na tayo. Ang hirap na magbitbit ng galit, masakit sa likod. Masakit sa likod? Hindi mo alam kung gaano sumakit ang likod ko sa paghampas niya ng sinturon sa akin sa tuwing nakikita niyang kumikending-kending ako sa bahay. Ginawa niyang ashtray ang likuran ko. Sinisinit niya ang likod ko sa tuwing naaalala niya ang pagladlad ko. Pero naghilom na rin naman yung mga sugat na yun, di ba? Matibay na nga likuran mo ngayon eh. Kayang-kaya mo na ngang magbuhat ng mabibigat nang hindi sumasakit ang likuran. Matibay nga ang likod ko ngayon. Pero naalala pa rin niya kung gaano siya napahirapan noon. Pero sana maintindihan ng likod mo na dahil sa pride niya, puso mo naman ang nabibigatan. Ang drama mo? Dinaan mo rin naman ako sa ganyan nang nasa ibabaw ng mesa na to yung ex-boyfriend ko. Quits na tayo. Eh wala naman dito sa ibabaw ng mesa na to ang bangkay ni tatay. Hindi tayo quits. Ganito na lang. Isipin mo na lang, si tatay itong matandang lalaki sa mesa natin. Sa kanya mo sabihin lahat. Kapag nagkita sila ni tatay sa kabilang buhay, siya na lang magsasabi ng mga ipaparating mo. Ayos tayo? Saka mo isipin parang sinadya tong pagkakataon na to. Kaedad lang siya ni tatay nung namatay, di ba? Tapos parehas pa sila ng araw ng kamatayan. Baka ito na yun. Sign na to para magpatawad. Sige na nga. Tay, masakit ha? Parang hanggang ngayon, nararamdaman ko yung mga paso ng sigarilyo sa likod ko. Parang ramdam ko pa rin yung kabog ng dibdib ko sa tuwing darating kang lasing at makikita mo ko. Kung paano mo ako kinaladkad dati sa peryahan hanggang sa punitin mo yung bestida ko. Lahat yun naaalala ko eh. Ay, meron pa ako naaalala. Ito yung malala. Naalala mo nung sinabi mo sa akin na isa akong sumpa. Kasi sabi mo, ako ang pumutol ng linya ng lahi natin. Na walang magbubuhat ng apelyido mo kasi tinapos ko na ang laban. Pinumukha mo sa akin na salot ako. Kaya ako natakot makipagrelasyon eh. Natakot ako na sumubok magmahal kasi alam ko magagalit ka. Kahit sumakabilang buhay ka nun, hindi ko pa rin magawang makipagrelasyon sa lalaki kasi parang lagi ko nakikita ang mukha mo. Parang nakaabang lagi ang sigarilyo mo para pasuin ulit ako. Masakit lahat yun ah. Lalo na yung mga salita mo. Mahal na mahal mo ko nun eh. Di ba nga lagi mo ako pinagmamalaki sa mga kumpare mo? Kaya nagtiwala akong aminin sa'yo yung totoo. Sabi nga ni nanay, huwag ko raw sabihin sa'yo, pero kampante ako na hindi ka magagalit, na matatanggap mo ko. Pero tama si nanay, hindi mo yun natanggap. Kaya binawi mo yung pagmamahal mo sa akin. Doon ako pinakaumaray. Kasi anak mo ko, di ba? Dapat hindi binabawi ang pagmamahal sa anak. Dapat hindi. Napaiyak na ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hudyat para yakapin ako ni Lala. Hinayaan niyang ibuhos lahat ng mga mata ko ang naipong sakit. Kung nakikita niyo lamang kami noong mga oras na yon ay tila kamag-anak namin ang matandang lalaking nasa harapan namin. Para kami nagluluksa pero sa totoo lang, oo, nagluluksa kami. Lalo na ako. Nagluluksa sa isang taong matagal nang pumanaw pero hindi ko pa rin nagawang patawarin. Napakasakit talaga. Hindi ko pa siya kayang patawarin kahit gusto ko nang gawin.
Ewan ko ba kung bakit. Akala ko kapag nilabas ko na ang lahat ng sama ng loob ay makakayanan ko nang patawarin si tatay. Pero hindi kasi ganon yung nangyari. Parang mas lalong umigting yung galit na nararamdaman ko, lalo't biglang nagsibalikan lahat ng iba pang mga masasakit na ginawa sa akin ni tatay noon. Yung bang sinisiraan na niya ako sa mga kumpare niya na isa akong salot. Pinagtatawanan nila ako at narinig ko lahat ng yon. Napakasakit na marinig na trinaydor ka ng sarili mong tatay na buong akala ko ay tagapagtanggol ko. Sinala na ang nag-makeup sa matandang lalaki. Hindi ko na rin kasi kaya. Andun lang ako sa sulok noon at parang hinang-hinana. Nang kunin na ng mga kasamahan namin sa punerarya, ang matandang lalaki mula sa mesa ay doon pa lamang ako medyo nakahinga ng maayos. Pero sa totoo lang, mula noon ay nahirapan na ako maging masayang muli. Nagsisisi nga si Lala kung bakit pinilit pa niya akong gawin yon. Pero hindi naman ako galit sa kanya. Gusto ko rin namang simulang magpatawad pero hindi pa ata kaya. Kaya naman, gabi-gabi akong nagdarasal. Sa unang pagkakataon na sana'y turuan ako ng Diyos na magpatawad dahil hindi ko na kaya ang bigat. Hindi ako tumitigil sa kakadasal na isang araw ay matatalikuran ko na ang lahat ng hindi magagandang alaala na iniwan sa akin ng aming ama. Sorry kung late ako. Na-traffic ako pabalik. Okay lang. Kakatapos lang din namang embalsamuhin itong aayusan natin. Sana hindi yan babae. Paubos na yung foundation natin at blush on. May nakaschedule pa na mga ayusan mamaya na 2 babae, di ba? Lalaki to. Batang lalaki. Bakla. Bakla? Ay. Nakausap ko kanina yung nanay. Iyak ng iyak. Inatake raw sa puso tong bata. Bakit? Nahuli raw nung tatay na naka-makeup at nakasuot ng crop top na pangbabae. Ayun, natakot sa tatay. Inatake na lang bigla. Doon pa lang nila nalaman na may sakit na pala sa puso tong bata. Bakit naman ganun na nangyari sa kanya? Kawawa naman siya. Ang bata pa niya. Yun na nga eh. Pero baka hanggang dito lang talaga yung buhay niya. Kasalanan to ng tatay niya. Kung tinanggap na lang sana niyang kasarian ng anak niya. Wala raw galit yung tatay niya sa pagiging bakla niya. Sinasabi lang niya yun para hindi siyang masisi. Nagmamalinis. Nakausap ko rin yung tatay niya. Lugmok na lugmok yung tatay. Wala raw siyang kaalam-alam na bakla yung anak niya. Doon pa lang daw niya nalaman nung nakita niyang naka-makeup at naka-crop top pa. Ay, hindi naman daw siya magagalit. Ayos lang naman daw sa kanya. Hindi raw niya maintindihan kung bakit natakot sa kanyang umamin yung bata. Kasi nagmamalinis siya. Hindi naman totoong tanggap niya yung kabaklaan ng anak niya. Etchusera siya. Wag nga ako. Alam ko na yan. Magkaiba sila ni tatay. Pare-parehas lang lahat ng tatay na may anak na bakla. Marami akong kakilala na tanggap naman ng mga tatay yung mga anak nilang bakla. Minalas lang siguro tayo na nagkaroon tayo ng tatay na hindi tanggap kung ano ka. At sino ka? Malas ko talaga na siya ang tatay ko. Bakit ikaw? Nung naging tomboy ka, wala naman siyang kibo. Wala lang sa kanya. Nakakabiruan ka pa nga niya, di ba? Bakit mas madaling tanggapin sa lipunan ng mga tomboy kaysa sa aming mga bakla? Huwag mo naman kaming pag-isipan ng ganyan. Pare-parehas lang tayong hirap tanggapin sa lipunan. Sorry ha. Nadala lang ako ng galit sa tatay ng batang to. Tingnan mo! Ang ganda sanang bakla nito. Ang haba ng pilik mata, makapal ang labi at manipis ang ilong. Ang dali lang ayusan. Magmumukhang babae agad. Yan nga rin yung unang naisip ko nung pinasok siya rito. Alam mo, kulay pink na bestida ang isusuot sa kanya. Paborito niya raw kasi yung kulay na yun. Parehas pa kami ng paboritong kulay. Bakla ka talagang bata ka. Kung nabubuhay siya ngayon,
Baka nagpahaligsahan kayo sa pagrampa at pagsayaw. Baka ako pa magturo sa kanya ng tamang pagpilantik ng mga kamay pag sumali siya sa gay pageant. Alam mo kung ano yung naisip kong tuturo mo pa sa kanya? Ano yun? Ituturo mo sa kanya kung paanong ipaglaban ng kasarian niya kahit ano pang sabihin ng iba. Na hindi siya dapat matakot kasi may tatanggap sa kanya. Pero hindi ko na yun magagawa. Kasi huli na. Naaalala kita sa kanya? Ganyang edad ka nung napansin kong bakla ka eh. Parang nga akong nananalamin ngayon eh. Bakla, sayang ka. Pero ganun talaga. Sorry ha. Sorry kung hindi mo nakuha yung inaasahan mong pagtanggap ng iba. Pero tanggap kita. Kung nakilala kita noon, ako ang kakampi mo. Sasabihin ko sa'yo na mag-makeup ka lang. Isuot mo lahat ng mahiksing bestida na gusto mo. Susuportahan kita at ipagtatanggol kita sa iba. Kaso hindi yun nangyari eh. Ngayon lang tayo pinagtagpo. Kung kailan huli na. Sana lang talaga na-enjoy mo yung pagiging bakla mo nung buhay ka. Pero kung hindi man at nabitin ka, may langit pa naman. Doon ka na lang maging makulay ha. Doon tatanggapin ka. Hindi ka huhusgahan. Makakasayaw ka. Pero sa ngayon, ito lang yung pwede kong maiambag sa'yo. Aayusan kita. Gagawin kitang pinakamaganda sa lahat. Hindi mo na kailangan magtago sa lahat ng makakakilala sa'yo ngayon kasi ilalantad na kita. At gagawa ako ng paraan para tanggapin nila kung ano man ang makikita nila kapag sinilip ka na nila sa kabaong mo. Pangako, papagandahin kita. Akong bahala, be. Para akong nabunutan ng tinik habang kausap ko ang bangkay ng batang bakla. Para po akong nananalamin. Parang kinakausap ko ang batang ako. Doon ko na-realize na kaya hirap akong patawarin ang ibang tao, lalo na ang tatay ko dahil hindi ko magawang patawarin ang sarili ko mismo. Doon ako napaiyak. Doon ko mawala lahat ng galit at ang tanging natira ay pagpapatawad. Pagpapatawad sa lahat ng mga nanakit at hindi tumanggap sa akin at higit sa lahat ay pagpapatawad sa aking sarili. Sa wakas ay nakalaya na ako. Masaya na ang batang biba na minsang pinagkaitan ng kalayaan ng mga tao sa paligid. Iyak ako ng iyak noon at hinayaan lamang akong muli ni Lala na gawin yon. Pagkatapos ng mahabang pag-iyak ay nakangiti na ako, umaliwalas na ang mukha ko tulad ng mukha ni Lala noong pinatawad niya ang ex-boyfriend niya. Tama nga ang kapatid ko. Malakas, makagaan at makaliwalas ng mukha ang pagpapatawad. Inayusan ko na ang batang bakla at tinapad ko ang pangakong pagagandahin ko siya. Nilagay ko ang lahat ng kulay sa mukha niya na sa tingin ko ay magugustuhan niya. Mga kulay na alam kong baon niya hanggang kabilang buhay. Natuwa ang mga magulang niya nang makita ang make-up ng anak nila. Niyakap ako ng tatay niya at umiyak ito. Nagpasalamat sa akin. Doon ay mas lalong gumaan ang pakiramdam ko dahil nakaramdam ako ng pagtanggap ng isang ama. Ako na rin ang nagbihis sa kanya ng pink na bestida na maraming ruffles. Natuwa ko at alam ko kung nasaan man ang batang bakla na yon, ay sumasayaw na siya sa baghari habang suot ang napakagandang bestida. Maraming salamat po sa inyo sa pagbasa ng aking liham. Kami nga pala ang mga make-up artist ng punerarya. Ang mga taong nagpapaganda sa mga taong yumauna para sa huling pagkakataon na nandito sila sa mundo ay makita sila ng ibang tao sa pinakamagandang estado nila. Ako ang inyong kabarangay forever, Biba.